Magandang hapon sa aking mga kapwa lingkod bayan dito sa lungsod ng Taguig. Ngayong hapon ho sa ating MANCOM o sa ating department heads meeting, minarapat ko rin ho na dito na rin ho i-deliver ang ating weekly COVID report para sa ating mga kababayang Taguigenyo. Bago ho gawin yon, gusto kong muling magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po. Salamat sa inyong sipag, sa inyong sakripisyo, sa walang tigil na pagseserbisyo sa mga kababayan natin sa lungsod ng Taguig. Maraming salamat po. Kasama rin ho natin ngayong hapon ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Ading Cruz, ang kinatawan ng ating mga Association of Barangay Captains, Councilor George Bucobo. Kasama rin natin ang ating SK Federation Chairperson na kumakatawan sa ating mga SK Councilor Beng Maximo at ang ating Majority Floor Leader ng Sangguniang Panglungsod, Attorney Darwin Ikay. Salamat sa ating mga kapwa lingkod bayan. Salamat ho na mula Marso, nung nagsimula ho ang ating lockdown, alam ko ho, marami ho sa inyo, nung nagsara ho ang ibang mga opisina, ay nag-volunteer na tumulong sa ibang aspeto. Maraming salamat. Hanggang ngayon ho, marami ho sa inyo na maaring hindi nyo ho trabaho ay ginagawa nyo, ginagampanan nyo para makatulong lang dito sa paglaban sa pandemya. Maraming salamat ho. Salamat sa inyong walang tigil na serbisyo. Ngayon ho, habang ang laban natin sa COVID-19 ay bahagyang gumaganda, dahan-dahan ho, lalong magbubukas ang ating ekonomiya, magbabalik trabaho ang ating mga kababayan, at ang serbisyo ng gobyerno ay tuloy-tuloy. Gusto kong i-assure ang ating mga kababayang Taguigenyo na hindi tumitigil ang gobyerno, hindi tumitigil ang pamahalang lungsod sa pagbuo ng mga programa para sa ating mga kababayan. Ang bawat departamento ay tuloy pa rin sa kanilang mandato na i-deliver ho ang mga programa, aktibidades na makakabuti ho sa ating mga kababayan. Ngayong hapon ho, parte ho ng ating report ay yung assurance sa aking mga kababayang Taguigenyo that government is continuing to work hard and will continue to work hard. Bagamat pandemya at tuloy ang laban hanggang matalo natin ang COVID-19, ang bawat departamento, ang mandato ng bawat departamento sa ilalim ng pamahalang lungsod ay tuloy-tuloy. Dahil hindi lang ho natin problema ang problemang medical o problema sa COVID-19, tuloy-tuloy natin nilalabanan yung problema natin sa kahirapan, yung problema natin sa ekonomiya, yung paghanap natin ng trabaho sa mga kababayang Taguigenyo. Yung mga nagkakasakit ho na hindi naman dahil sa COVID-19, sa ibang mga sakit, tinututukan pa rin natin. Ang mga problema natin o mga issue natin, programa natin patungkol ho sa kalikasan, sa kabuhayan, patungkol sa paggabay sa mga kabataan, yung pagsimula ho ng edukasyon, pagsimula at pagbukas ng ating mga public schools this week, nakatutok ho tayo lahat dyan. So let me assure the citizens of the City of Taguig, patuloy ho ang serbisyo ng pamahalang lungsod. Patuloy ho ang mandato. Sa report ho natin ngayon, today is September 30. Payagan niyo akong i-share yung ating report. So unang-una ho, pangkabuuan ang ating numero ng mga nagkaroon at may sakit at nagkasakit ng COVID-19 sa lungsod ng Taguig, pangkalahatan ho ay 7,475. Ang recovered ho natin, 6,950. Ang mga namatay ho sa COVID-19 sa lungsod ng Taguig, 56. At bagamat mababa ho yung numerong yan, isa sa pinakamababa ho sa Pilipinas, yung ating case fatality rate, ang bawat case fatality, ang lahat ho ng mamatay sa COVID-19 at sa ibang mga sakit sa ating lungsod ay niluluksa ho natin. Patuloy tayong lalaban, patuloy ho nating pagtutulungan para ho walang magkasakit at mabawasan na ang magkasakit ng COVID-19 sa ating lungsod. Ngayon ho, ang ating total na active case ay 469 cases. Kung mapapansin niyo ho sa susunod na graph, yung huling 6 na linggo ho, 6 weeks, the last 6 weeks, medyo nag-steady na ho yung ating numero. The last 6 weeks, bagamat mataas ho, sabihin nun, marami pa rin ho nagkakasakit, steady na ho siya. So, importante ho yun pag pinag-aaralan natin ang ating datos. Ibig sabihin nun, nagiging successful tayo sa enforcement ng ating mga protocols. Yung isang nagkasakit, hindi na ho nakakahawa ng 2 o ng 3. Pero kailangan natin lalong tutukan
para ho yung bawat isang magkasakit, hindi na ho makahawa ng iba, na immediately makontain natin para bumaba tuluyan ang ating mga numero. Pero kung titingnan niyo ho, ang ating mga positive cases reported for this week, September 23 to September 30, tuloy-tuloy na nag-steady at bahagyang bumababa pa. Sa pangkalahatan, ito ho, kumpara sa ibang mga lungsod dito sa NCR, makikita natin na sa bandang baba tayo pagdating ho sa numero ng mga kaso kumpara sa ating populasyon. Ang lungsod ng Taguig ho, ang projected population ng DOH sa atin ay halos 1 milyon na ho. Sa susunod ho, makikita ho natin yung ating mga active cases, no? Yung average active cases. At makikita natin, bumaba rin ho tayo, nasa around 450 tayo nung huling linggo at ngayon ho, nasa 392. So yung average case ho natin, yung active cases, ang active case ho, yan ho yung numero ng mga may COVID-19 pero nabawasan na ho ng mga numero ng recovered or namatay. So yan ho yung aktibo na binabantayan natin na maaari pang nakakahawa. So ngayon ho, 392 yung active cases natin at tuloy-tuloy ho siyang bumababa. Pagdating ho dyan sa numero ng aktibong kaso at muli, yan ho yung tinututukan natin, yan yung binabantayan natin, we are still among the lowest cases, no, lowest active cases dito sa NCR. Bagamat agresibo tayo sa pagtetest at papakita ko mamaya yung ating datos sa testing, ibig sabihin madalas ho tayo mag-test, agresibo tayo mag-test, nahanap natin ang may sakit. Pero bagamat agresibo tayong mag-test, nananatili tayong ilan sa mga pinakamababang may active cases dito sa NCR. At naniniwala ko sa pag-implement ng ating protocols, lalo pa nating mapapababa ito. Ang ating attack rate o yung porsyento ng populasyon na nagkakasakit ng COVID-19 nasa 0.76. Mababa to kumpara sa NCR average na 1.17. Yung ating case fatality rate, yung numero ho ng namamatay sa COVID-19, kumpara ho dun sa mga nagpo-positibo nasa 0.75. Muli ho, mababa to kumpara ho sa NCR average na 1.63. Ang 1.63 ho, mababa na rin ho yan kumpara ho sa pangkalahatang datos patungkol dun sa case fatality rate ng COVID-19. But again, despite having a very low case fatality rate, 0.75, patuloy nating tututukan yan dahil ayaw na natin na may namamatay ho o nagkakasakit sa COVID-19. So patuloy nating tututukan yan. Ang ating case doubling time ay 15 days. Kung makikita ho natin sa datos, ang karamihan ho na nagkakasakit sa atin ay edad 18 to 44. So kailangan ho tutukan natin yung mga kabataan ho sa lungsod ng Taguig dahil kadalasan ho, pag bata ka, malakas ang katawan, maaaring hindi mo alam na may sakit ka. Pero dahil agresibo tayo mag-test sa lungsod ng Taguig, nahanap ho natin. Ngunit, posibleng marami tayong mga kaso na dala-dala ho ng kabataan na iuuwi niya sa kanyang bahay, maaring mahawaan ho yung mga mas nakakatanda niyang kasama sa household. Hindi man malaki ang epekto sa kanya, asymptomatic siya or mild ang kaso, pag naapektuhan ho ang kanyang mahal sa buhay na merong comorbidity, may iniindang sakit o may edad na, maaari hong makamatay at maging isang seryosong kaso. So yung apel ako ho sa mga kabataan ng lungsod ng Taguig, sana maging lubusang maingat tayo. Posibleng may COVID tayo o nahawaan tayo na hindi natin alam. So dapat ho maging napaka-ingat ho tayo. Magsuot ng mask, magsuot ng face shield at iwasan ho sana yung nagmimingle sa ibang households. Ang 18 to 44 kasama rin ho dyan yung mga edad na nagtatrabaho. No? So karamihan yan ang ating workforce. So we're reminding our workforce, we're reminding yung ating mga negosyo na maging stricto sa pag-implement ng health protocols. Yung mga construction sites ho natin na merong mga in-house yung construction workers, kailangan maging maingat ho tayo dyan. Yung mga ibang negosyo na nakikita natin sa BGC man o sa ususan o sa tuktukan, yung mga ibang mga opisina na maaaring merong mga areas ng mga kababayan natin naninigarilyo. Pag naninigarilyo ho, nagtatanggal ng mask, magtatago, hindi makikita ng ating mga enforcers. Pero habang nagtatago ho, naninigarilyo, may kasamang 2, may kasamang 3, maaari hong mahawa ho yan, no? Magkahawaan. Dahil pag bumubuga ho sila ng sigarilyo ay wala ho silang mask. So nagkaroon na tayo ng ilang kaso na nanghuli tayo ng mga naninigarilyo sa mga lugar na hindi otorisado. Sana patuloy na ho tumutok, hindi lang ho gobyerno, yung mga kababayan ho natin. Pag nakikita ho natin
na kumakain ho sa labas ng dikit-dikit, na hindi ho magkakahiwalay, naninigarilyo, o kaya hindi sumusunod sa ating protocol, sana ho tayo na ang sumuway. Malaki ang magagawa nito para mapababa natin lalo ang ating mga aktibong kaso. Pagdating ho sa testing, we've done a total of 53,156 tests. So that is more or less equivalent to 5.3% of the population. Napakalaki ho pag kinumpara ho natin dun sa datos, pati ho sa buong mundo. Mataas na ho yung numero ng ating testing sa lungsod ng Taguig. Patuloy tayong magiging agresibo sa pagtetest sa lungsod ng Taguig. Huling-huli ho, no, nung Friday, muling bumisita ang mga miyembro ng Joint Task Force, ang Chief Implementor, Secretary Charlie Galvez, ang Deputy Implementor, Secretary Vince Dizon, ang DILG Head, Secretary Ed Anyo, ang ating Secretary of Health, Secretary Duque. No, in-inspection nila at pinuri ho nila yung pinagtulungan ho nating napakagandang quarantine facility. Ang quarantine facility sa Lakeshore Hotel ay takda ho ng tapang at malasakit approach ng lungsod ng Taguig. Dito sa Taguig, hindi lang tayo simpleng nagiging stricto, pero sa lahat ho ng ginagawa natin, sinasama ho natin yung pinaniniwalaan nating I love Taguig, Taguig loves you. Isang komunidad na mapagmahal, mapag-aruga. So sa ating quarantine facility, ikinatuwa nila nung nakita nila na hindi lang to simpleng pasilidad, pero isang pasilidad kung saan talagang natututukan natin ang ating mga kababayang may sakit. Naiisip natin yung hindi lang yung physical nilang pangangailangan, pero pati yung mga emotional nilang pangangailangan. Mahirap ho magkasakit ng COVID-19. 14 days kailangan humiwalay sa kanyang pamilya, kailangan ho pangkabuuan yung alaga natin. At yan ang ginagawa natin sa Lakeshore Hotel ngayon. Bukod doon, nagbukas rin tayo ng ating sariling laboratorio, yung molecular laboratory. Bukod ho sa maaga nating pagpapartner sa ibang mga laboratorio, malaki ho ang magagawa nitong sarili nating laboratorio para lalo ho tayong pwedeng maging agresibo pagdating sa testing. Pagdating ho sa hospitalization, makikita ho natin, we have 69 cases ngayon sa lungsod ng Taguig ang hospitalized. So halo na ho dito ang mga hospitalized sa TPDH at sa ating mga private hospitals. So muli, nagpapasalamat tayo sa mga pribado nating mga ospital, mga partners ho natin yan. Tuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan. At muli, nagpapasalamat ako sa TPDH. Salamat sa inyong agresibo at pagkabayaning paghawak dito sa ating problema sa COVID-19. No? Yung pagiging agresibo ho natin na maaga pa man, talagang nagdesisyon tayo na maging isang COVID hospital ang TPDH. Maaga pa lang, tayo ay nagdagdag ng mga kama, ng mga pasilidad, ng mga gamit, para ho siguradong maalagaan ang ating mga kababayan. So again, I thank TPDH and I thank our private hospital partners. Isa sa mga rason yan kung bakit napakababa ng ating case fatality rate. Dahil yung mga nagkakasakit, naalagaan natin. Ang mga mas nakakatanda at mga may comorbidities, may iniim ng sakit, nahihiwalay natin, hindi natin na-expose sa may sakit. So patuloy sana tayong maging agresibo para hindi ho nahahawaan yung mga senior citizens at yung may comorbidities sa lungsod ng Taguig. Mababawasan ang numero ng na-hospital sa atin. Gusto ko rin hong i-announce no, na ito kasama ho natin si Eugene dito at yung iba-ibang mga miyembro ng ating enforcement arm sa lungsod ng Taguig. Masayo nating binabalita na magkakaroon tayo ng additional 1,600 tapang and malasakit enforcers. So we announced this several weeks ago. Tuloy-tuloy yung ating recruitment, pakikipag-ugnayan sa barangay at sa iba't ibang mga ahensya kasama ng kapulisan, ang POSO, ang TMO, para ho makatulong yung ating enforcers sa pag-implement ng health protocols. Mga doktor mismo ang nagsasabi sa atin, kung tayo ay stricto sa health protocols, hindi naaabot dun sa puntong kailangan natin mag-test, kailangan nating ma-hospital, kailangan nating ma-quarantine. Kung pagdating pa lang sa health protocol, stricto tayo, hindi ho tayo nagtatanggal ng mask kung hindi kailangan, nagsusot tayo ng face shield. Kung kasama natin ang isang tao na iba ho ang inuwian, different household, wag ho tayo magtatanggal ng mask. Kung tayo ay kakain kasama nila, humiwalay tayo, huwag masyadong malapit. The strict implementation of our enforcement mechanisms, yung mga protocols natin sa health, will continue to lower the COVID-19 cases in the city of Taguig. So sana ho, patuloy ho natin itong tutukan. Ngayon din ho, I will ask Attorney Clarence Santos to give a short overview
nung mga hakbang natin, no? Lalo ngayong palapit na undas. Alam naman ho natin, isang tradisyon, hindi lang sa Taguig, sa buong Pilipinas ho, yung pagpunta sa sementeryo ngayong panahon ng undas. Pero maaga tayo nakapaghanda para ibabaho ang ating mga protocols. At I urge, no, all your families, all the citizens of the city of Taguig, na sana ho i-observe ho natin yung ating mga protocols for your safety, for everyone's safety. Gamitin ho natin yung mga susunod ho na linggo. Huwag ho natin ipilit sa isang araw. Gamitin natin yung mga susunod na linggo, susunod na mga buwan to pay respects to our dead and to give honor to them by keeping yourself and keeping your family safe ngayong parating na undas. So, Attorney Clarence Santos, the head of our Safe City Task Force. Ayon po sa Resolution number 72 ng IATF at ng Safe City Task Force Advisory number 26, ang lahat po ng mga sementeryong pampubliko at pribado ay isasara mula October 29 hanggang November 4. Though ang services po ng cremation at burial po ay papayagan. Ngunit hindi po papayagan ang pagbisita sa lahat ng ating mga sementeryo from October 29 to November 4. Pinapaalalanan po natin ang lahat ng mga Taguigenyo na kung may bibisitahin silang mga mahal sa buhay ay gawin po ito before or after ng mga date po na ating mga binanggit. Ang operating hours po ng mga sementeryo ay from 6 a.m. to 11 a.m. and 1 p.m. to 6 p.m. Only 30% venue capacity po ang papayagan. So amin pong nire-remind ng mga sementeryo na sana po ay ilimit po ang ating mga bumibisita sa lahat po ng kanilang mga establishmento. Ang maaari lamang pong activities na gawin sa loob ng Memorial Park ay ang mag-offer ng kandila, pagdarasal at ng mga bulaklak. Binapaalanan po namin na yun lamang po ang mga papayagan nating activities sa loob po ng mga sementeryo. Pwede pong pumasok ang ating mga minors at senior citizens, ngunit pinapaalala po sana namin at dinidiscourage po sana namin ang mga vulnerable individuals katulad ng mga may mga health conditions or mga pregnant women na wag po sana munang pumunta ng sementeryo sa panahon na ito. Noon pong September 7, 2020, nagdeklara po ang City Government of Taguig through Safe City Advisory number 24 ng isang localized community quarantine sa area ng Barangay Santa Ana, specifically po sa Pulong Candy 2, sa Masipat, Faculty at Romantic Street. Base po sa findings po ng ating City Epidemiology and Disease Surveillance Unit at po ng local health containment team po ng Barangay Santa Ana, nagkaroon po ng clustering ng cases po sa mga areas na aming binanggit. Ang purpose po ng localized community quarantine ay para po limitahan ang movement o ng galaw ng mga tao po sa loob po ng areas po under localized community quarantine at upang masiguro po namin ang tuloy-tuloy na active case finding at disease surveillance po sa mga lugar na aming dinideklara under LCQ or localized community quarantine. After po ng 2 linggo ng community quarantine, ay nag-conduct po tayo ng random sample testing sa areas po ng Pulong Candy 2, sa Masipat, Faculty at Romantic. 517 tests na ating pong ginawa, 19 lamang po ang confirmed positive cases na nakita po natin or 3.7% ng lahat po ng mga undergo po from random sample testing. Dahil po sa datos na ito, ay naniniwala po tayo na na-control na po natin ang pag-spread ng transmission ng disease sa area po ng Barangay Santa Ana. Maraming salamat, Attorney Clarence Santos. Maraming salamat sa aking mga kababayang Taguigenyo as we end this weekly COVID-19 update or report. Kami naman dito kasama ang ating mga iba't ibang mga department heads sa lungsod ng Taguig ay patuloy ho sa aming pagpupulong para mapasadahan ho ang iba't ibang mga plano natin para ma-implement ang mandato ng bawat departamento.
wala hong tigil ang inyong pamahalaan sa paghanap ho ng iba't ibang mga solusyon sa ating mga problema. Alam ho namin kakaiba ang hinaharap ho ng bawat pamilyang Taguigueño ngayong panahon ng pandemya. Pero makakaasa ho kayo na hindi lang sa aspeto ng medikal, aspetong ekonomikal, pero sa lahat ho ng aspeto ng pamumuhay ng ating mga kababayang Taguigueño, nagtatrabaho ho ang lahat ng mga membro ng ating sari-saring mga departamento na nakikita niyo ho dito. Bawat isa ho sa kanila ay nagsasakripisyo rin at patuloy na nagtatrabaho para sa inyo. So we will continue to work hard, and in behalf of my department heads, in behalf of the City of Taguig, salamat sa ating mga kababayang Taguigueño for working closely with us. Salamat sa inyong disiplina, salamat ho sa inyong tapang, salamat sa pakikipagtulungan niyo ho sa amin. Please continue to work together with the City of Taguig. Marami hong problema, pero basta tayo'y magtulungan, basta tayo'y magkasama, kaya ho natin yan. So as we continue our department heads meeting this afternoon, we end this COVID-19 weekly report. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat.